Paano kaya kung hindi talaga ako tumatanda? Ano ba naman kayo? Nakakatakot kaya ang lugar na yun. Malapit sa Bulkang Kanlaon tapos gusto niyong pumasok sa mahiwagang lugar. Hindi lang ang iyong alaala ang nawala, kundi maging ang alaala ng iba. Hindi maari na alaala mo lang ang ibalik, lalo na't ang ibang nawala ay biktima lang. Magandang araw sa lahat ng mga aswang dyan at sa mga nayayanggaw pa lang. Magandang araw din po sa inyo, Miss Claire at Sir Jay. Isang karangalan ang mapabilang ang kwentong ibabahagi ko sa channel na ito. Pero hindi po ito tungkol sa karanasan ko, kundi tungkol po sa karanasan ng lolo ko. Naabutan ko po siya na matandaan ang edad, pero hindi ang katawan at mukha niya. Parang kung titingnan, nasa edad lamang siya na 50 at malakas pa. Pero ang totoo niyan, senior na po talaga siya. Maraming nagsasabi na magaling raw siyang mag-alaga sa sarili, lalo na sa balat. Kaya po tumanda siya na parang may asim pa rin. At dito sa kwentong ibabahagi ko, tungkol yun sa dahilan kung bakit parang ang bata pa niya sa edad na matanda na. Hindi ko mabigyan ng numero dahil kahit siya, limot na rin kung ilang taon siya. Parang napaka-imposible, di ba? Upang lubos niyong maunawaan, isasalaysay ko na lamang po ang kwento sa pamamagitan ng point of view niya. Ako nga po pala si Elisa. At ito, ang kwento ng Lolo Elmorio ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Elmo. Akala ko ba may papakilala ka sa amin ngayon na nobya mo? Ha? Ako? May papakilala sa inyo na nobya ko? Oo, sabi mo kahapon. Nakalimutan mo na ba? Teka, kahapon? Wala naman ako naalalang sinabi ko yun ah. Tsaka wala akong nobya. Nalintikan na. Meron nga eh. Mukha ka pang sabi at tuwan-tuwa ka habang sinasabi mong nobya mo siya. Tapos ngayon limot mo na? Ay, naku. Madalas nangyayari sa akin yon. May mga bagay akong hindi naaalala, pero naaalala ng mga tao sa paligid ko. Sa totoo lang, ako lang ang taong hindi ko maalala kung sino ang tatay ko. Namumuhay ako sa malaking bahay, na hindi ko rin namamalayan na ang isang tao pala ay dapat may pamilya. Pero ako, wala. Hindi ko rin maalala kung paano sila nawala. Kung namatay ba sila o iniwan lang ako. Kapag tinatanong ako noon kung ilang taon na ako, ang sagot ko, 20. Otomatikong lumalabas yun sa bibig ko. Pero ang totoo, kahit kaarawan ko hindi ko rin maalala kung kailan to. Oh, Elmo, ano na? Handa na ako oh. Handa ka dyan. Hindi nga niya maalala na may dapat pala tayong puntahan at siya lang yung nakakaalam kung saan. Ano? Na naman? Bakit kaya ganun? Lagi nabubura yung memorya ng taong to. Bakit mo ba kinakalimutan, pre? Ano ba meron? Sa tingin niyo ba alam ko yung sagot? Kung kayo nga hirap kayong intindihin ako. Ako pa kaya na nagugulahan kung bakit may mga bagay na hindi ko naalala? O ano, balik na tayo ulit sa manggagamot. Ha? Huwag mo sabihin pati yung pagpapagamot natin noong nakaraan, nakalimutan mo na. Nagpagamot ka nun kasi, hindi mo maalala ang nakaraan mo. Tsaka kung anong buhay mo nung bata ka, nakalimutan mo na rin ba yun? Oo, naalala ko na yun. Oh, bakit yung tungkol sa babae nakalimutan mo? Sabi mo may 2 buwan mo na siyang nobya. Hayaan mo na nga yan, huwag mo nang pilitin. Pero nauntog ka ba, Elmo? Anong nauntog ka dyan? Hindi ah. Madalas kasi nabuburay ang memorya mo eh. Kahit nung buhay natin nung bata ka, hindi mo matandaan.
Sabay ba talaga tayong lumaki? Oo nga. Ang hirap namang magkwento na ako lang ang nakakaalala tapos ikaw hindi. Kung nahihirapan sa akin ang mga kaibigan ko, mas nahihirapan ako sa sarili ko. Pakiramdam ko, ang daming kulang sa akin. At dahil sa mga kulang na yon, hindi ko kilala ang sarili ko ng buo. Kahit nung lumapit ako sa albularyo, hindi niya masagot ang dahilan. Pero naniniwala siyang may gumagawa sa akin ng ganon, na kahit siya hindi niya matukoy kung sino o ano. Isang araw naman, pumunta ako sa bayan para bumili ng mga kailangan ko. Isang matandang lalaki naman ang biglaang lumapit sa akin. Abay, bakit parang kamukha mo yung kaibigan ko dati? Ho? Kamukha ko ho? May kakilala ka bang El Morio? Ako po si El Morio. El Morio Jr.? Hindi ho. Ako lang po talaga si El Morio sa pamilya namin. Meron yung kamukha mo rin. Ganyan na ganyan siya nung binata pa siya. Baka hindi mo lang nakilala. Pero matalik talaga kami magkaibigan noon. Isa yun sa dumagdag sa palaisipan ko. Kamukha ko raw ang matalik na kaibigan niya. At ako lang naman ang alam kong El Morio sa amin. Lalo na't ako lang naman talaga ang natira. O baka naman may kamag-anak pa ako sa ibang lugar na hindi ko lang alam pero kamukha ko. Mas lalong sumasakit ang ulo ko sa kaiisip kung bakit ganon ang buhay ko. Kung ano ba ang dahilan ng lahat, kung bakit maraming bagay na nabura sa memorya ko. Ano? Kamukha mo rin yung kaibigan niya at El Morio yung pangalan? Baka totoong kamukha mo nga, tsaka kamag-anak mo pala yun. Sa palagay ko, parang kamag-anak ko nga. Pero kung meron nga talaga, interesado talaga ako makilala yun pare. Sa tingin mo? Palagay ko, posible. Paano kung tiyuhin mo pala? Tapos ipinangalan ka lang sa tiyuhin mo na yun. Pwede naman, di ba? Pwede naman. Pero ang tanong, saan nakatira yun? Ay, bastos ka talaga! Ay! Napahinto ang pag-uusap namin ni Nikoy nang biglang sumigaw ang babae at tinuro ang taong tumatakbo palayo. Ang taong yon, kilalang baliw na manyaki sa lugar. At sa pagkakataong yon, mukhang nabiktima nito ang babaeng yon. Uy, siraulo na yun. Nabiktima yata si Nelin. Kagandang babae niyan ah. Taga rito ba yan? Ano pinagsasabi mo dyan? Si Nelin yan, ano ko ba? Hindi ko siya kilala eh. Anong hindi mo siya kilala? Si Nelin yan eh. Uy Nelin, ayos ka lang ba? Sira ulo yung lalaking yun. Bastos talaga. Lagot sa tatay ko yun. Napakatarantado talaga niya. Naku, naipuan yata to. Hoy! Bumalik ka dito, Baldo! Bastos ka! Dapat sa'yo parehab! Dapat sana hindi na lang ako lumabas. Gusto ko lang naman bumili eh. Isumbong mo, miss. Ireklamo mo sa kapitan. Tapos ikakatwiran lang ng pamilya na kulang lang sa pag-iisip. Kulang pala sa pag-iisip, hinahayaan nila magpagala-gala sa daan? Di dapat ganun. Gusto mo samahan ka namin magreklamo? Pwede ba? Oo naman. Tara pre, samahan natin siya. Kapag ganun kasi na kulang sa pag-iisip, di dapat hinahayaan niyang gumala mag-isa. Kasi maraming mabibiktima yan. O miss, kwintas mo. Naputol yata yan. Malapit na mahulog oh. Aha? Ay naku, buti na lang nakita mo. Salamat ah. Anong nangyari sa inyong dalawa? Ha? Anong nangyari? Ikaw, Elmo. Tinatawag mo siyang miss. Tapos ikaw, Nelin, parang hindi mo siya kilala kung kausapin mo. Ayos lang ba kayo? Hindi ko naman talaga siya kilala eh. Ngayon ko lang di siya nakita eh. Anong ngayon lang?
Nakatira kayo sa isang barangay. Ilang beses na kayo nagkasalubong. Umiinom pa nga kayo ng lambanog sa isang baso tapos ngayon hindi nyo maalala yung isa't isa. Sakit nyo sa ulo ah. Ano pa naman nangyayari sa barangay na to? Nagkakaroon ng mga residente yung makakalimutin? Ay naku, buisit. Galit ba yun? Nagkakilala na ba talaga tayo? Ang totoo niyan, hindi ko talaga maalala. Ako din eh. Hindi ko rin maalala. Pero parang gusto ko maniwala sa kanya. Kasi ang totoo niyan, marami akong bagay na hindi maalala sa nakaraan ko. Mukhang isa ka sa mga nakalimutan ko. Ha? Posible ba yon? Nangyayari na nga sa akin, di ba? Kaya oo, posible. Ang hirap lang paniwalaan, di ba? Pero naaalala ko naman yung nakaraan ko. Ikaw lang talaga yung hindi. Para kasing hindi pa talaga tayo nagkikita eh. Ngayon pa lang. Saan ka ba nakatira? Yung lumang bahay sa likod na maliit na tindahan. Bahay ko yun. Sa inyo pala yun? Hindi inyo, kundi iyo. Mag-isa lang kasi ako dun eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Sinamahan ko ang babae magsumbong sa barangay saka umuwi pagkatapos. Pagdating ko sa bahay, muli ay pinasok ko ang mga kwarto na naroon at hinalukay ang mga gamit. Nakita ko ang mga lumang damit at sa palagay ko ay kasuotan yon ng ama ko. Pero mga sobrang luma na. Ang hindi ko lang maalala, ang mukha niya. Siguro kung makakita ako ng litrato niya, maaalala ko siya. Naghalungkat pa ako ng naghalungkat. Hanggang sa may nakita akong isang kwaderno. Binuksan ko yon at sa loob ay may nakita akong litrato ng isang sanggol. Sobrang lumang litrato na parang kuha pa ng Kodak camera. Tiningnan ko ang nasa likuran nito at nakita kong nakasulat ang pangalan ko. Kumunot ang noo ko, lalo na't nakalagay pa ang petsa. October 16, 1919. Ano? Ako ba talaga to? Bah, sino kaya yung tumatawag? Elmo? Elmo, nandyan ka ba? Si Cynthia pala. Ano kaya kailangan nito? Oo, nandito na ako, sandali lang. Oh, bakit Cynthia? Nagluto kasi ako ng ulam. May sinaing ka na ba? Naku, wala pa eh. Inuna ko kasi maghalongkat dito sa bahay. Baka may maalala ako sa nakaraan ko. Ilang beses mo na ginawa yan eh. Di ba sabi ko sa'yo, kung hindi mo talaga maalala, wag mong pilitin. Sandali nga, dito na ako kakain. Ako na magsasaing ha. Sigurado ka? Oo naman. Gawin mo lang yung mga gusto mong gawin dyan. Napakamot ako ng ulo. Babae pa ang pumupunta sa bahay para magsaing para sa akin. Pero madalas ginagawa yun ni Cynthia. Minsan nga sa bahay pa siya natutulog. At nang makaluto na siya ng kanin, agad rin kaming kumain. Pinapanood pa niya ako bawat subo ko. At dahil napansin ko siya, napatanong naman ako. Oh, bakit? Ako nagluto niyan. Masarap ba? Oo naman. Siyempre, ikaw yan eh. Oo nga pala. Sabi mo, naghalungkat ka. Anong nakita mo? Nakakita ako ng litrato. Anong litrato? Litrato ng sanggol. Nakasulat yung pangalan ko sa likod. Tapos, Tapos? may nakalagay na petsa eh. October 16, 1919. Ha? Nakapagtataka, di ba? Siyempre, oo. Ang tagal na nung 1919 eh. 1979 na tayo ngayon, di ba? At kung 1919 ka pinanganak, kasi yung pangalan mo yung nandun, sabi mo, abay lolo ko na dapat ngayon. Pero tingnan mo, magkaedad lang tayo oh. Paano kaya kung hindi talaga ako tumatanda?
Ha? Sira ulo ka pala eh. Sabay tayong lumaki, anong hindi tumatanda? Pwede ba yun? Ano ka, immortal? Sabay ba talaga tayong lumaki? Oo nga. Yung tatay mo at tatay ko, magkaibigan noon. Baka naman, lolo mo yun. Tapos pinangalanan ka ng mga magulang mo na katulad nung sa kanya. Kung sa bagay, pwede nga yun. Ay nako, nasakit talaga sa ulo nitong buhay ko. Ano pa bang gusto mong malaman sa nakaraan? Lalo na nung mga bata tayo, sasabihin ko na lang sa'yo. Huwag na, hindi ko rin naman maintindihan dahil wala nga ako maalala. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Pagkatapos naming kumain, tumambay kami sa sala at pinakita sa kanya ang litrato. Panay rin ang sulyap niya sa akin na parang kinukumpara ang mukha ko at ng sanggol sa litrato. Ako naman, nagbasa ng tala-arawan na nasa kwaderno. Oh, kakaiba to ah. May nakalagay na pangalan tapos parehas kami na apelido. Di kaya lolo ko to? Ano ba yan? Tala-arawan to. Ano raw sabi? Ito oh, babasahin ko ah. Oo, sige, makikinig ako. Alam ko pagdating ng araw, matutuklasan na isa sa mga apo ko ang tala-arawan na ito. Isang kwentong aking ibabahagi sa kwaderno na to ay tungkol yun sa nabuksang mahiwagang lugar na may sumisingaw mula sa Bulkang Kanlaon. At taong 1916 to nangyari. Sandali. Negros yan, di ba? Oo, nandun yung Kanlaon. Oo, sige, tuloy mo pa. Ano raw sunod? Okay, sige, babasahin ko. Ang lugar na yun malapit lang sa tirahan namin. Oh, taga Negros pala may-ari nito eh. Nakamag-anak mo. O sige na, tuloy mo pa. Ngunit sa hindi sinasadyang pangyayari, napadpad ako sa lugar na yon at nakakita ko ng mga nilalang na wala pa sa lupang kinagisnan ko. Mga nilalang yon na hindi ko mawari kung ano sila. May kapwa ko tao, pero yung iba may buntot. Mahaba yung tenga, walang kanal sa bibig, at pantay yung mga daliri sa kamay at paa. Nako, hindi kaya ito yung mundo ng mga maligno? Walang duda na yan nga. O sige na, tuloy mo pa. Gusto ko pang marinig yung iba. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at sinasabi na karugtong nito ang mga pinagdaanan ng may-ari ng tala-arawan. Sinasabi roon na maraming nilalang na delikado sa lugar. Pero may ilan naman na nakakamangha at nagpasya ring tulungan siya. May binanggit pa siyang may nakilala raw siyang bata. Pero ang batang yon, naging dalaga rin. Bale ang laman ng tala-arawan, tungkol sa napakagandang babae na tinutukoy nitong bata na naging dalaga, na minsan pa nga raw naging matanda ito. At ang babaeng yon, si Alonsina, ang naging kasintahan niya. Natapos ang kwentong tala-arawan nang tulungan niya ang babaeng yon na makalabas ng lugar. At simula raw noon, hindi na siya nakabalik pa sa lugar na yon. Matapos naming malaman ang kwentong yon, pareho naman kaming napaisip ni Cynthia. Hindi kaya ang may-ari ng tala-arawan na yan, ama ng lolo mo? Tapos ang batang nasa litrato, lolo mo? At tinago lang yun ng tatay mo? Kasi ang sabi, isa raw sa mga apo niya ang makakabasa. At ikaw yung nakabasa niyan. Mga apo? Mag-isa lang naman ako ah. Oo nga, ikaw nga lang. Tsaka, ang galing naman no? Napadpad siya sa ganong lugar? Akalain mo yun? Totoo palang may ganon? Parang gusto ko nga puntahan yun eh. Baliw, malayo yun ah. Ano ka, maglalakbay? Oh, bakit naman hindi? Delikado dun malapit sa bulkan na yun ah. Malakas kasi yung kutob ko na may kinalaman ng lugar na yun kung bakit may ilan sa memorya ko yung nabura.
Gusto ko maintindihan ng totoong nangyari sa akin, kaya pupuntahan ko yon. Dahil sa naging desisyon ko, nagsumbong si Cynthia kay Nicoy. Inasahan kong pipigilan niya ako, lalo na't nung una ilang beses niya akong tinanong kung sigurado na ba ako o hindi. At dahil ang sagot ko ay laging oo, sumang-ayon din siya. Ano ba naman kayo? Nakakatakot kaya ang lugar na yun. Malapit sa Bulkang Kanlaon tapos gusto niyong pumasok sa mahiwagang lugar. Nakalagay na nga sa tala-arawan na maraming masasamang nilalang dun eh. Paano kung masaktan kayo? Wala kayong laban sa mga mahika nila. Ano ba kayo? Cynthia, kailangan ni Elmo ng sagot. Alam mo ba na hindi niya maalala si Nelin? Miss nga yung tawag niya sa babaeng yun eh. Sinalin lang naman yun. Siyempre, nag-aalala ako sa inyo, no? Tsaka seryoso, nakakatakot yung plano nyo. Huwag ka na lang sumama. Pangako, babalik kami ng buhay. Gusto ko lang hanapin yung sagot sa mga tanong ko. Malay natin, doon. Makita ko pala yung lunas ng kalagayan ko. Mahirap kasing mamuhay na kulang yung memorya ng nakaraan ko eh. Baka mamaya pati kayo, hindi ko na rin maalala. Ayoko naman ganun. Hindi kasi ako matutulungan ng albularyo. Ay naku, sige na nga. Pero sasama ako ah. Ano? Anong sasama? Baliw ka ba? Delikado doon. Alam nyo naman palang delikado, gusto nyo pang pumunta. Basta walang iwanan, sasama ako. Hindi namin agad-agad pinuntahan ang lugar ng Negros. Nag-ipon muna kami ng mababaon. Nang dumating ang araw ng aming paglalakbay, saka ko napagtanto na hindi pala ganun kadali. Masyadong malayo pala ang lugar na yon. Maraming tuktok na rin ang aming nasakyan. Uri rin ito ng tricycle pero mas lumang estilo. Nang makarating na kami sa medyo mabundok na at malapit na ito sa Kanlaon, doon nagsimula ang mga paramdam. Bakit parang may nakasunod sa atin? Ramdam mo din pala yun? Diba? Kanina pa ako lumilingon pero wala naman eh. Pero habang naglalakad tayo, nakakaramdam ako na parang meron. Ako rin, meron din ako nararamdaman tsaka naririnig. Di ibig sabihin, meron talaga. Ibig sabihin may ilog tayong dadaanan. Kasi lagaslas ng tubig yun eh. Pakinggan nyo. Pambihira naman to. Akala ko naman sumasabay yung tenga mo sa amin. Ayoko lang takutin yung sarili ko. Kaya hindi ko na pinakiramdaman yung nararamdaman nyo. At isa pa, paggabi na. Tapos nasa magubat na parte pa tayo. Nagpatiuna ako sa paglalakad papunta sa ilog na naririnig ko. Hindi nagtagal, nakikita ko na ito at napahinga ko ng malalim. Agad akong naghilamos pagkalapit ko sa tubig. Sobrang linis at malamig ang agos nito. Tumingin ako sa unahan at doon ay makahoy rin. Ang totoo, may nararamdaman at naririnig rin ako. Binabaliwala ko lang yon. Napatingin ako sa dalawa kong kasama na kasalukuyang nagpapahinga. Nagbukas pa sila ng baon na binili nila sa bayan na dinaanan namin. Kakanin yon na binalot lang sa dahon ng saging. Kain muna tayo, Elmo. Ito sa'yo. O sige, maraming salamat ha. Pero sa palagay nyo, ano kaya yung nakasunod sa atin? Ibig sabihin, nararamdaman mo rin? Siyempre naman, hindi ako manhid no? Ibig sabihin, meron talaga at hindi guni-guni lang. Paano kung ito na yon? Ito yung alin? Yung sinasabi ng tala-arawan sa kwadernong dala mo. Yung tungkol sa mahiwagang lugar. Di ba may mga mabubuti at may mga masasama doon? Baka mamaya yung masama pala yung nakasunod sa atin, minaman-man na tayo. Tapos yung mga mabubuti, walang kaalam-alam na paparating tayo. Anong gagawin natin? Di tatakbo. Pero naniniwala ako na meron din silang limitasyon. At
At sana tayo rin. Meron tayong limitasyon. Kung hindi magpapakita sa atin yung lugar, ayaw ng lugar na makarating tayo doon. Pero kung makita naman natin, ibig sabihin gusto niya. Yun yung limitasyon natin. Nasa kanila yung desisyon. Mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi tayo ligtas dito eh. Ito naman laging kontra. Dapat pala hindi ka na sumama eh. Hindi ako sasama tapos maghihintay na nga kasi baka hindi na kayo makabalik kahit kailan. Kung mapapahamak tayo dito, di damay-damay na. Sa puntong yon, nakaramdam ako ng pagkakonsensya. Para kasing dinadamay ko sila sa gusto kong gawin. Huminga ako ng malalim at kumain na lang. Pero ang isip ko ay tungkol talaga sa sinabi ni Cynthia. Sana pala umalis na lang akong hindi nagpapaalam. Baka kasi mapahamak nga kami dito at talagang maging kasalanan ko pa yon. Para sa akin kasi, importante ang bagay na to. Mahirap itong intindihin para sa iba, pero wala akong planong ipilit ang rason ko. Hindi ko kailangang ipaintindi sa kanila kung gaano kahirap ang sitwasyon ko, na hindi ako kompleto. Hindi ko kilala ang sarili, samantalang sila ay alam nila kung sino sila. Kaya madali lang sabihin ang mga rason nila at mahirap intindihin ang sa akin. Paano kaya kung bumalik na lang kaya kayo? Ano? Bakit naman namin gagawin yun? Hindi pwede, no? Ano ka ba? Tapos mag-isa ka lang. Hinakain ako ng konsensya ko eh. Paano kung mapahamak nga tayo dito? Dahil lang sa ayaw niyo akong iwan madadamay pa kayo. Bakit hindi na lang tayo bumalik ng sabay-sabay? Huwag na tayong tumuloy. Dito pa lang naman, may kakaiba na eh. Masarap ba yung pakiramdam na maalala ang lahat sa nakaraan mo, Cynthia? Anong pakiramdam ng walang kulang sa'yo? Naiintindihan naman kita, Elmo. Makatanong ka naman ng ganyan, parang wala naman akong pangunawa sa'yo. Pero ikaw, paano kaya kung kapalit ng katotohanan kamatayan mo? Ano ba mga tanungan yan? Mais nga kayo. Dito na lang kayo. Ako lang yung tutuloy. Anong dito lang? Wala ka sa posisyon ko, Cynthia. At tigilan mo nga yung pagsabi sa akin na naiintindihan mo ko. Dahil ang totoo, hindi mo ko naiintindihan. Maiwan na kayo dito ni Nicoy. Ako na lang yung tutuloy. Kapag sinabi ko importante sa akin to, importante sa akin to. Huwag niyo akong pigilan na umanipulahin sa mga paano-paano na yan. Sagot yung kailangan ko. Patay kong patay. Kaysa naman na magpatuloy ako sa buhay ko. Tapos wala naman akong pinagmulan. Anong pinagkaiba nun sa patay? Huwag naman kasi puro rason mo, Cynthia. Wala ka naman sa sitwasyon ni Elmo eh. Hindi mo talaga maintindihan yan. Ano ba sadya mo dito, Nicoy? Kaibigan ko si Elmo. Tsaka naiintindihan ko siya. Sasama ako sa iyo, pre. Tutulungan kita bumalik yung alaala mo. Gagawin ko to para patunayan sa iyo na hindi lang ako puro satsat. Kasi totoo naiintindihan kita. Hindi nakaimik si Cynthia at ako naman ay nanahimik rin. Hindi maganda sa pakiramdam ang makonsensya ka at lalo pang pinakonsensya ka. Nagpatuloy kami sa paglalakad at wala kaming imikan sa daan. Sinusulyapan ko lang si Cynthia na hindi na umiimik. Huminga lang ako ng malalim sa isiping kahit ayaw ng babaeng ito, ayaw pa rin niyang mapahamak ako. Yun ang rason kung bakit siya sumama. Sinasabayan ko siya ng lakad, ayoko kasing lumalim ang sama ng loob niya sa akin. Pasimple ko rin siyang inakbayan. At dahil sa ginawa ko, napalingon si Nicoy sa amin. Ano yan? Pag-ibig na nabubuo? Si Raulo, nanunuyo lang ako. Naamoy ko yung tampo eh. Diba, Cynthia? Hindi no. Hindi naman masama yung loob ko. Ayos lang ako. Sinungaling. Amoy na amoy kita. Ano ka? Aso? Pagkasabi niyang yon,
May mga asong umalulong sa di kalayuan. Pero malapit sa amin ay may uwak na tumutunog. Napatingin-tingin kami sa paligid at itinaas ang mga sulo na hawak namin. Dahil baka nasa ibabaw lang sila. Ngunit biglang lumakas ang hangin at nagmumula yon sa hindi normal na ihip. Nililikha ito ng pagaspas ng mga pakpak na naririnig namin. At dahil doon, inalis ko ang braso ko sa balikat ni Cynthia at hinawakan ng kamay niya. Si Nikoy naman, dahan-dahang napapaatras. Naku, malaking ibon. Anong gagawin natin? Magiging sagabal sa kanya yung mga puno. Gamitin natin yun. Tama lang talaga na nagdala ako ng kalis. Hiniram ko ba yung kay tatay eh. May dala akong balisong. Pero hanggat maaari, umiiwas tayo para hindi tayo makuha. Cynthia, huwag kang humiwalay sa akin ha. Oo, sige. Nandiyan na siya. Takbo na, Elmo. Tumakbo kami nang makita na namin ang may-ari ng pakpak na naririnig namin. Sobrang lamig ng hangin na nililikha ng pakpak niya. Nagdagdag yon ang kabagalan namin sa pagtakbo. Dahil maliban sa malamig na, takot pa kami. Pero prosigido kaming makatakas, kaya ginawa namin ang lahat para makatakas doon. Talagang hindi ko bibitawan ng kamay ni Cynthia. Mas pinauna ko pa siya para makasunod siya kay Nikoy. Wisit, ano ba to nilalang na to? Baka aswang yan. Pero kasi, hindi pa naman ako nakakakita ng aswang eh. Ibon? Hindi ba yung mga aswang nahati yung katawan? Maraming klase ang aswang, ano ka ba? Manananggal yung sinasabi mo eh. Ibang uri naman to. Bilisan niyo pa! Ayoko pa mamatay! Takbo ba! Nadapa si Cynthia noon kaya napalayo sa amin si Nikoy. Ako kasi huminto para tulungan siya. Nang marinig naman ni Nikoy ang nangyari sa amin sa hulihan, bumalik siya sa amin at tinulungan akong patayuin si Cynthia. Nagsisigaw ang babae sa sakit sa paa at sinasabi pang parang natanggal ang kuko niya. Nang ilawan ko ay wala naman, pero may gasgas nga ang binti niya. Buisit, nandiyan na! Hoy! Diyan ka lang! Akala mo siguro mga duwag kami, no? Huwag kang lalapit sa amin! Sige! Subukan mo lang! Umangi lalo ng malakas ang ibon na yon at inamba nito ang mga mahahabang kuko kay Nikoy. Ako naman, nang makatayo na ng tuluyan si Cynthia ay napahawak ako sa damit ni Nikoy at hinihila siya paatras. Umaatras naman siya para mapalayo ng konti. Pero nang maramdaman ng aswang na may plano kaming tumakas, umatake siya bigla. Naabot niya si Nikoy at nagkaroon ito ng kalmot sa dibdib. Oh, grabe! Ang hapdi agad dito! Hoy, aswang! Ako harapin mo! Elmo, malakas yan! Basta atras lang, Nikoy! Hawakan mo, Cynthia! Tapos umatras kayo! Yung puno dito sa malaki. Takbo ka kaagad. Oo, sige. Ako nang bahala dito. Nang akma akong umupo para dumampot ng bato sana na ibabato sa kanya, bigla niya akong dinakma at dinala sa itaas. Nagsigawan ng dalawang kasama ko sa ibabaw na nakatingala sa akin. Pero ako ay nakakapit sa sanga ng kahoy at sinikap na makawala sa hawak niya. Habang hinihila ko ang sarili ko, naguguhitan niya ako ng kuko niya mula sa likod ko papunta sa balikat. Napaigik ako sa hapdi nito, lalo na nang uminit ang dugong palabas sa sugat ko. Pilit ko munang binabaliwala yon at sinikap kong makalipat sa isa pang sanga. Mabilis siyang kumilos dahil nakakalipad siya. Pero siguro, ganun talaga. Kapag gusto mong mabuhay, magagawa mo lahat. Kaya bawat abot niya sa akin ng mga mahahabang kuko niya, nakakalipat agad ako ng sanga.
Sa tanang buhay ko ay noon ko lang nagawa ang gawain ng unggoy. Baba na, pre! Mababa lang yan! Bumitaw ka na sa saka! Sa inyo na siya papalapit! Mag-ingat kayo! Aray! Sobrang sakit nito! Nikoy, Yoko! Nandiyan na siya! Puntahan mo si Elmo! Ako na harap dito! Tila naisahan ni Nikoy ang aswang dahil paglapit nito, nataga ni Nikoy ang mga kamay nito. Hindi ko makita ang sitwasyon ng natamaan. Pero matindi ang angil ng malaking ibon na yon at pumaibabaw pa dahil tila nasaktan. Yun! Natamaan ko siya! Ano ngayon, aswang? Anong pakiramdam? Halika dito, Elmo! Tutulungan kita! Ang sakit talaga ng sugat na gawa ng kuko niya. Torno, tumakbo na tayo, pre. Halika, Cynthia, sa kabila niya. Tumakbo kami noon habang iniinda pa ng aswang ang sugat na nilikha ni Nikoy rito. Pareho naming iniinda ang sakit. At si Cynthia naman, hindi nasaktan ng aswang pero tinalo siya ng takot. Nakalabas kami sa magubat na bahagi at madamong bahagi na ang tinatakbuhan namin. Natatanaw na namin ang bulkang Kanlao noon. Tuloy lang ang takbo namin. Pero ang aswang, lumabas na mula sa kakahuyan. Lumipad ito pahabol sa amin at tuloy-tuloy lang ang aming pagtakbo. Sa sobrang bilis ng pagtakbo namin, bigla akong nadapa. Si Nikoy noon ay dumiretso ng konti. Nadapa siya sa bato at nag-iba ang paligid. Ang kaninang gabi, biglang naging umaga at natigilan ako. Oh, teka. Anong nangyari? Umaga na kagad? Tsaka, nasan si Cynthia? Ano? Nasan siya? Hawak ko lang siya kanina. Naiwan siya doon, pre. Ako, ano gagawin natin? Binalot talaga ako ng konsensya noon. Nalulumo ako sa isiping naiwan siya sa lugar kung saan may aswang at kami ay napunta rito. Pero nagbago ang pag-aalala ko na yon nang maisip na baka nasa paligid lang namin siya. Baka nandito lang siya. Cynthia? Cynthia, nasan ka? Cynthia! Hoy, sumagot ka! Kasama ka ba namin dito? Naku, Nikoy, parang wala siya dito. Yari siya dun sa aswang. Kailangan na natin bumalik. Pero paano? Saan tayo dadaan yan? Tsaka saan ba tayo lumusot? Tingnan mo yung kinaroroonan natin, oh. Maraming puno ng balete ang nasa paligid namin. Napapalibutan ito ng mga nagbubulaklak na mga halaman. At ang mga puno ng balete, talagang malalaki. Maraming bahaging na nakatunton hanggang sa lupa. Nangilid ang mga luha ko noon sa sobrang pag-aalala. Napahawak ako noon sa ulo ko. Sa katanungan na hawak ko lang siya. Pero bakit hindi ko siya nasama? Malinaw naman na mahiwagang lugar na ang kinaroroonan namin. Hindi na namin makikita ang kanlaon roon. Parang ibang mundo na talaga yon. Hindi pwedeng ganito. Naiwan natin si Cynthia. Kailangan natin bumalik sa labas. Saan ba tayo lumusot kanina? Daan tayo ulit dun. Naku naman, sana nakapagtago si Cynthia. Napakatanga ko talaga. Babae lang siya, takot na takot yun kanina pa. Tayo lang yung masasandalan nun. Kasalanan ko to eh. Dito banda yun. Tara, balik tayo at hilahin natin siya. Ngunit nang humakbang si Nikoy palusot sa lugar na yon, hindi siya naglaho. Inulit niya ang ginawa niya at nandoon pa rin siya kasama ko. Hindi nagbago ang mundo namin. Nagsimula na rin siyang mabahala at katulad ko ay naiiyak na rin siya sa sitwasyon. Ako naman, lumuluha na sa sobrang pag-aalala. Cynthia, hintayin mo kami dyan. Babalik kami. Magbukas ka na kasi.
Bukas! Tumakbo ko ng mabilis papunta sa kung saan kami lumusot kanina. Pero nadapa lang ako. Humagulhol na ako ng iyak kahit kalalaki kong tao. Naging kahinaan ko si Cynthia ng mga sandaling yon sa isiping nasa delikado siyang lugar. Parating na kami, Cynthia! Mag-ingat ka lang dyan! Babalik kami! 1, 2, 3, takbo! Napaluhod lang ako nang wala akong lugar na nalusutan. Napasigaw ako ng malakas sa matinding pagdadalamhati. Yon ang pinakamasakit na pakiramdam noon. Pakiramdam na ayaw ko nang maramdaman ulit. Napapasigaw pa ako noon ng malakas at napapamura. Si Nikoy noon ay humigalang sa damuhan at nasa parehong sitwasyon ko rin. Siyempre kami pang mga lalaki ang magkasama at ang naiwan namin ay kaibigan naming babae na dapat pinoprotektahan namin. Para sa amin ay pinaka nakakagalit yon. Nagmukha kaming mga walang silbing kaibigan sa isang babae. Isa talaga sa pinakamahirap na pakiramdam ang konsensya. Yung wala ka nang magawa kundi ang magsisi na lang. Parang gusto mong parusahan ang sarili mo. Pero sa isang iglap nun, biglang may lumitaw sa harapan namin. Pre, may dumating. Abay, napakagandang babae. Pero kakaiba yung itsura niya. Parang kulay berde. Anong klaseng tao to? Berde yung balat pero napakaganda. Sino ka? Tsaka nasaan kami? Nikoy, bakit parang boses lalaki naman to? Boses bakla nga eh. Gusto niyo makarating dito, di ba? Kaya pinagbigyan ko kayo. Naku pre, bakla nga. May bakla palang engkanto. Tingin mo pre, may tomboy rin kaya? Manahimik ka nga muna, Nikoy. Naiwan kasi yung kasama namin sa pinanggalingan namin. Pwede mo ba kaming tulungan? Naiwan yung kasama nyo dahil ayaw niyang pumasok dito. Napahintulutan lang kayo dahil may dahilan kung bakit mas karapat-dapat kayo dito. Ano mang rason yan? Dapat makakasama pa rin yung kaibigan namin dito. Huwag kayong mag-alala dahil nasa maayos siyang kalagayan. At paano namin masisiguro yan? Dahil may rason kung bakit buhay siya hanggang ngayon. Kagaya ng malaking rason kung bakit nandito kayo ngayon. Paano kung nagsisinungaling ka lang tapos nililin lang mo lang kami? Ang pagsisinungaling ay bagay na hindi dapat gawin dahil malaki ang kapalit nito sa amin. Posibleng kamatayan o kawalan ng kapangyarihan. O kung ganun, ano yung nasa likod ng lahat ng nangyayari sa akin, pati sa amin? Pagkatapos ng 5 tanong, ang pagkuha ng mga sagot sa sunod na mga katanungan ay may hinihinging sapat na kabayaran. Paano kung naubos na yung 5 tanong? May ganun pala? Tsaka anong kabayaran? Kumunot ang noo ko noon at ngumiti lamang siya. Ako naman, naintindihan agad na hindi lang basta-bastang kabayaran yon. Sigurado akong mahirap ibigay ang hinihingi nitong kapalit. At yon ang problema namin ngayon. Pero para sa akin, yun na ang pagkakataon ko. Kumapa ako sa katawan ko at wala akong gamit na maibibigay, maliban sa balisong na dala ko. Oh, ito. Hindi ako sigurado kung sasapat ang kabayaran na yan sa sagot na maibibigay ng aming reyna. Hindi sa akin inatas yung ganyan tungkulin. 5 tanong lang ang dapat kong sagutin. Ha? Ang gulo mo naman. Kung ganun, nasan ba yung reyna nyo? Para sa mga taong kagaya nyo, ang paglapit sa kanya ay hindi madali. Haharap muna kayo sa ilang pagsubok. May harapin pa kaming pagsubok? Ano naman mga pagsubok yan? Gaya nga nasabi ko, 5 tanong lang ang dapat kong sagutin. Ha? Ang gulo mo naman. Kung ganun, nasan ba yung reyna nyo?
Para sa mga taong kagaya nyo, ang paglapit sa kanya ay hindi madali. Haharap muna kayo sa ilang pagsubok. May harapin pa kami pagsubok? Ano naman mga pagsubok yan? Gaya nga na sabi ko, 5 tanong lang ang dapat kong sagutin. At sa pagkakataong ito, tapos na ang aking tungkulin. Ano? Anong tapos? Hoy! Hoy, teka sandali! Anak na, naglaho na. Totoo ngang ganitong kahirap intindihin yung mga nilalang sa lugar na hindi nakikita. Bakit parang may alam ka na, Nikoy? Siyempre, albularyo yung lolo ko na mayapa na eh. May alam ako pero kaunti lang. Ay naku, anong gagawin natin ngayon? Sa lugar na to, parang konti lang na pagkakamali magawa mo, mapapahamak na tayo. Hanapin na raw natin yung inang Kanlaon. Siguro yun yung tawag sa diwatang nakatira sa lugar na to. Kaya din siguro tinawag na Kanlaon yung bulkan nila. Babae pala yung bulkan? Malay natin, baka bakla rin. Sira ulo, babaeng Kanlaon. Pero kakainis. Nag-uusap lang tayo ng ganito pero si Cynthia, kawawa doon. Naniniwala ako doon sa baklang berdeng engkanto na ligtas si Cynthia. Alam mo, itong nilalang na to minsan, sila pa yung tumutulong sa mga tao na makaligtas sa mga kaaway nila. Paano mo naman nasabi na magkaaway yung engkanto at aswang na yon? Hindi naman lahat. Ang ilan lang sa kanila lalo na yung may kakainang magbigay ng proteksyon at manggamot. Oh, bakit bigla naman dumami yung alam mo tungkol sa engkanto pagpasok natin dito? Nagsimula kaming maghanap noon kay Inang Kanlaon. Habang naghahanap naman kami, may mga halaman kaming nakikita. Na kapag lumalapit kami, tumitiklop ang mga malalapad na dahon nito. Ang iba naman, bumabaluktot na parang uod. Naintriga pa si Nikoy at sinubukan itong lapitan ng isang halaman. Pero mabangis itong nagbulatlat ng bulaklak. At nakitang may mga tinik-tinik ito sa loob. Dahil doon, agad ko siyang hinila. Hoy, ano ba? Mag-ingat ka naman. Grabe, buhay na buhay gusto pa mangagat. Kaya nga ingat kasi iba talaga itong lugar na to kumpara sa atin. Ano kaya pangalan ng lugar na to, no? Sandali, dyan sa kwaderno na dala mo. Wala na ba nakalagay dyan? Kulang-kulang nga to eh. Siguro dahil konti lang din yung nalaman niya sa lugar na to. Kasi pagkatapos ng 5 tanong may kabayaran na eh. Kung alam ko lang na hanggang 5 lang yung libre. Di sana ginamit na natin yung 5 yun para itanong sa mga gusto nating malaman. Sayang nga eh. Pero syempre, inasahan ba natin yun? Mabukid rin ang lugar na yon. May makahoy ring parte. Pero nang makapasok na kami sa lugar, maraming puno. Unti-unti namang dumidilim ang paligid. Napatingala kami sa kalangitan. Pero may bigla ang pangyayari na nagpagulat sa amin. At yun ay ang gumagalaw na mga ugat ng puno ng kahoy at biglang ginapos si Nikoy. Oh, sandali! Elmo, tulong! Pre, Nikoy, huwag kang bumitaw! Kapit lang! Pinaghiwalay kami ng mga ugat na yon. May pumulupot din kasi sa akin at hinatak ako papunta sa isang puno. At humigpit ang pagkakapulupot nito sa akin at bumalik sa pagiging natural ang baging. Hindi na ito parang buhay na nilalang, hindi katulad kanina na parang bigla na lang nabuhay ang mga ito. Nikoy! Nikoy! Narinig mo ba ako? Nikoy! Malaking baging yon na halos hindi gumagalaw sa mga kilos ko. Pilit kong tinatanggal yon sa katawan ko, pero mahirap talaga. Panay ang tawag ko noon kay Nikoy pero hindi siya sumasagot. Mabuti na lang, naalala ko ang punyal at nakuha ko ito sa bulsa. Medyo sagaba lang sa kilos ko dahil may naramdaman ako sa likuran kong konting sakit. Saka ko naalala, may sugat pala ako doon.
Ang nakakapagtaka lang dahil bakit parang ang konti lang ng sakit. Mikoy! Ano ba? Sumagot ka! Hoy! Kayo dyan! Pakawalan nyo kami dito! Sa inyo dinala yung kaibigan ko! Hindi porkit tao lang kami, paglalaroin nyo lang kami ng ganito! Wala talagang nakakarinig sa akin. Kaya nang makuha ko ng sapilitan ng balisong ko, binuksan ko ito sa kaunti-unti itong ginamit para maputol ang baging sa katawan ko. Nauna kong naputol ang nasa baba. Kaya kahit paano ay lumuwag ito sa akin at saka ko rin naigalaw ng mas malaya ang isang kamay ko. Nang maputol ko ang isa, doon ko na naigagalaw ang braso ko. Pero ang mga baging na hindi ko naputol, humigpit sa katawan ko. Kaya ko to! Hindi ako susuko! Nakakahanga naman ng tapang mo. Sino na naman to? Batang babae na may sungay? Hoy! Pakawalan mo ako dito! Ano ba? Bakit umihigpit to? Ako ang may control sa mga ugat na yan. Kaya ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin. Oo, sige. Ayusin ko na. Pero anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Ano ito? Ha? Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Sagutin mo. Ano bang pinagsasabi mo? Tinatanong mo ko ng tanong na hindi ko alam. Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Sagutin mo nga sabi. Ibig sabihin, dudugtungan ko ba? Sagutin mo ng tama. Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Bunga ng pag-ibig? Anak? Mali. Teka, bakit humihigpit to? Kapag hindi mo nasabi ang tamang sagot, hihigpit to. Hihigpit ng hihigpit hanggang sa madurog ka. Kaya inuulit ko. Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Ano o sino ito? Sino? Di ibig sabihin tao. Ano ba? Di siguro ikaw. Anak ka na nanay at tatay mo. Tapos maganda ka pero galit. Tama ako, di ba? Mali. Tama na. Huwag mo masyadong higpitan. Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Tamang sagot ang kailangan ko. At hanggang sa 5 pagkakamali ka lang. Leche, bunga ng pag-ibig. Di anak. Tapos may kagandahang galit. Sutil na anak. Mali. Tama na. Hindi ko talaga alam yung sagot. Wala akong maisip na sagot. Ano ba? Paano ako makakaisip kung sinasaktan mo ako? Paganahin mo ang utak mo para hindi ka magkamali. Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Puso! Puwisit, mali pa rin. Bakit ako mali? Ano ba talaga yung sagot? Hirap na ako dito. Pero wala pa rin akong maisip. Huling tsansa na lang. Bunga ng pag-ibig, kagandahang may galit. Hindi ako nakasagot agad. Mahirap nang magkamali dahil baka ikadurog ko lalo. Nag-isip ako. Nag-isip hanggang sa naalala ko ang tungkol sa lugar. Naisip ko noon paano kung ang sagot pala ay may kinalaman sa mundong yon. Inulit-ulit ko sa isip ko ang tanong. Ang totoo niyan, isa itong bugtong. Pero ang batang babae, nagsimula nang magbilang. Nauubos na ang oras. 1. Sandali, bigyan mo ko oras mag-isip. 2. Teka, sandali nga, di ba? 3. Bunga ng pag-ibig, kagandahan may galit. 4. Ano kayang sagot? Mag-isip ka, Elmo. 5. Kanlaon! Matapos kong sambitin yon, tumigil sa pagsasalita ang bata. Ako naman ay kabado nang napatingin siya sa akin. At natatakot akong marinig ang salitang mali na sasabihin niya. Pawis na pawis ako at mangyak-ngiyak sa magiging resulta.
Habang inaabangan ang sagot niya, nagpaliwanag naman ako kung bakit Kanlaon ang sagot ko. Ang Bulkang Kanlaon, kapangalan na isang diwata. Ang diwatang yun nagmula kay Kan at Laon siguro. Kaya siya ang bunga ng pag-ibig. Tungkol naman sa kagandahang galit. Dahil ito sa bulkan. Maganda ang bundok pero mapanganib kapag sumabog. Tama ang sagot ko, di ba? Tama! Oh, salamat naman at tama yung sagot ko. Dahil tama ang sagot ko, lumuwag ang tali sa katawan ko. Napaluhod ako sa lupa sa sobrang kapaguran dahil sa puwersang ibinigay ko kanina. Pero sandali lang yon, dahil unti-unting bumabawi ang lakas ko. Kumunot ang noo ko pero tumingin ako sa batang babae na may sungay. Tumayo ako at huminga ng malalim. Hinanap ko na lang si Nikoy noon pero hinarangan ako ng bata. Sumunod ka sa akin. Hahanapin ko yung kaibigan ko. Dahil nasagot mo ng tama ang bugtong, nasa maayos na kalagayan na siya at walang mananakit sa kanya dito. Paano kung niloloko mo lang pala ako? Hindi kami maaring magsinungaling. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko, tama. Wala kang dapat ikabahala. Yun din yung sagot ng bakla kanina. Kung ganun, may 5 ka ring katanungan na masasagot. Oo, at nauubos na to. Ano? Anak lang, nakailang tanong na ako. 3, at ika-4 ng sagot na to. Ano? Isa na lang yung natira? Oo, at ubos na ngayon dahil sa sagot kong to. Hoy, hindi ko tanong yun. Reaction ko yun. Ang daya mo naman. Pero tunog tanong pa rin yun, kaya wala kang magagawa. Hindi ka nga sinungaling, pero masyado ka madaya. Kaya dapat mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Dahil lahat ng mali kahit maliit lang, may resulta. Saan mo ba ako dadalhin? At hindi ko na masasagot yan. Kakainis. 10 tsansa ng tanong, nasayang lang lahat. O siya, ngayon at alam ko na sa susunod na makasagupa ako, hindi na ako magtatanong. Sumunod lang ako sa batang yon at dinala niya ako sa lugar na ang dami niyang kamukha. Lahat may sungay at nakatingin sa akin. Nagtatanong ako pero nanghihingi na sila ng kabayaran. Kaya ibinigay ko ang dala kong balisong. Ngunit ang sagot ng bata, wala sa obligasyon niya ang sumagot sa tanong kundi ang inang Kanlaon. Lintik na buhay naman to. Pero bibigyan kita ng tsansa para sa karagdagang 5 tanong sa pamamagitan ng pagtukoy kung sino sa amin ang tunay. Eto na naman siya oh. Ituturo ko ang isa-isa kung sino yung tunay. Magkakamukha kayo ah. Ano ba naman tong pinapagawa niyo sa akin? Biglang lumiwanag noon. At nang mawala ang liwanag, nakita ko na noon ang mga magkakamukhang bata na nasa harapan ko lahat. Naalala ko ang sinabi ng baklang engkanto na ang mga mata ko raw ang gagamitin nilang sandata. Pero hindi ko alam kung paano ko gagamitin ang pakiramdam ko sa pagsubok na ito. Pumikit lamang ako at nakiramdam. Saka naman may pakiramdam na hindi ko maintindihan. Para bang konektado ako sa isa sa kanila. At nang puntahan ko kung nasaan ito banda, na kahit nakapikit ako, parang alam din ng katawan ko kung saan ako dapat pumunta. Hinawakan ko ang nalapitan ko at saka ako dumilat. Ikaw yung tunay, di ba? Tama ka, ako nga ang tunay. Magaling. At paano mo yun nalaman? Hindi ko alam. Naramdaman ko lang. At hindi mo naintindihan ang pakiramdam na yon? Kapag naintindihan mo ang pakiramdam na yon, malaya kang magtanong ng kahit ano sa akin. Kumunot ang noo ko. Mahirap talagang intindihin ang ibig niyang sabihin. Parang may laman pero mahirap tukuyin. Maliban sa hindi ko maintindihan ng batang ito, higit na hindi ko maintindihan ang emosyon ko. Para
Parang konektado talaga ako sa kanya. Pero wala akong naisagot sa tanong niya, kundi ang umiling dulot ng pagkalito. Ganun pala sa mundo ng mahiwaga. Lalagyan ka ng maraming tanong sa isipan mo. Walang silbi ang mata at tenga kung ang kailangan mong sandata ay utak. Sumunod ka sa akin. Ihaharap kita sa inang kanlaon. Sandali. Ang sabi mo kapag nahulaan ko kung sino yung tunay sa inyo, magkakaroon ako ng 5 tanong. Ngayon, heto na yung tanong ko. Oo sige, magsalita ka. Agad kong kinuha ang kwaderno sa loob ng bag ko. Kinuha ko ang litrato ng isang bata at pinakita ito sa kanya. Tiningnan naman niya ito na parang wala lang. At ako naman, kabado sa magiging sagot niya sa itatanong ko. Kapangalan ko tong batang ito. Pero pinanganak siya taong 1919. Sabihin mo sa akin kung sino tong batang to. Ikaw na ang nagsabi, di ba? Kapangalan mo ang bata. Sa madaling salita, ikaw siya. Pero binata pa rin ako at ang may-ari ng kwaderno. Ha? Ibig sabihin tatay ko siya. At siya yung nakapunta sa lugar na to. At nakilala niya yung babaeng Alonsina ang pangalan. Sandali, ito yung pangalawa kong tanong. Bakit wala akong maalala sa nakaraan ko? Dahil binubura ito ng iyong ina. Ha? Binura ng nanay ko? Ibig sabihin hindi siya tao. Sandali, nandito ba yung nanay ko? Oo, at nasa ilalim siya ng parusa ni Inang Kanlaon dahil sa pagkakamali na nagawa niya. Nagmahal siya ng tao at nagkaanak rito. Isang pagkakamali ang magkaroon siya ng anak at namumuhay sa mundo ng mga taong hindi tumatanda. Nasaan yung Inang Kanlaon? Gusto ko siya makita. Sumunod ka lang sa akin. Wala akong hinarap na pagsubok sa pagkakataong yon. Diretso na nga kami sa sinasabi niyang Inang Kanlaon. Nakarating kami sa masukal na gubat na ang mga kahoy lang doon ay walang iba kundi sandamakmak na balete. Isang babaeng parang diwata rin ang humarap sa akin at tinatawag itong Inang Kanlaon. May kabagsikan ang mukha nito at napakagandang babae. Pero hindi ako makalapit dahil damang-dama ko ang init. Ina, narito ang aking bunga. Bunga? Ang bunga ng kalapastanganan. Ramdam na ramdam ko ang mga katanungang humihiyaw sa iyong pagkatao. Pagbati sa iyo, Inang Kanlaon. Kinagagalak po kita makilala. May ilan lang ho akong katanungan na nasagot na. Nais ko pong malaman kung saan nakatago ang aking ina. Nang sa ganun makapagtanong ako kung ano yung dahilan niya bakit inalis niya yung memorya ko. Ang ina mo ay kanina mo pang kasama. Kasama ko? Nakita ko ang pagsisikap mong malagpasan ng lahat ng pagsubok. At isa pa, gusto kong magpasalamat na nagdala ka ng isa sa maari namin mapagkakatiwalaan. Anong mapagkatiwalaan? Binibigyan ko ng pahintulot ang iyong ina na magsalita at sumagot sa lahat mong tanong. Pero ang kapalit nito ay ang pagserbisyo mo sa amin na dapat mong gawin sa mundo ninyo. Ano man yan, nakahanda ako. Ngayon na, Alonsina. Alonsina? Sino siya? Tama siya. Ako nga si Alonsina. Ako ang iyong inang isinumpa ng Inang Kanlaon dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Habang buhay ka, mananatili akong bata. Ikaw? Ikaw yung nanay ko? Masaya akong makita kang muli, anak. Ano? Nanay ko, bata? Sandali. Elmo na lang. Tsaka parang awa mo na, Elmo na lang talaga. O sige na nga. Ano pa bang magagawa ko kung ikaw yung nanay ko? Bakit mo binura yung alaala ko? Kailangan kong gawin yon upang hindi mo malaman ang tunay mong pagkatao. Maagang lumisan ng iyong ama. At lalaki ka.
pero hindi ka tatanda. Binura ko ang alaala mo para maiwasan ang komplikasyon habang lumalaki ka. At isa sa rason, kapag nag-asawa ka, tatanda siya habang ikaw mananatili kang ganyan pa rin. Kaya lahat ng babaeng minahal mo, inaalis ko sa alaala mo. Ano? May mga babae akong minahal? Tapos inalis mo sila sa alaala ko? Teka, edi nasaktan ko sila. Bigla ko na lang silang hindi maalala. Maging ang alaala nila tungkol sa'yo ay inaalis ko rin. Anak ng... sino itong mga babaeng to? Tsaka ako? Hindi ako pwede magkapamilya? Ngayong alam mo na, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Pero ikaw rin ang magtago ng pagkakakilanlan mo. Mapanganib kapag nalaman ng tao na hindi ka tumatanda. Basta, ibalik mo na lang yung alaala ko. Wala akong kakayahang mabawi yon. Ang inang kanlaon lang ang makakapagbigay nito sa'yo. Pero hindi yon ganun kadali. Inang Kanlaon, maaari ba akong humiling? Pagbibigyan kita ng isang kahilingan. Isang kahilingan lang? Kapalit ng iyong serbisyo. Sige po, itong alaala ko. Ang iyong hiling ay hindi ganun kadaling maibigay. Lalo na't isa ito sa mga resulta ng pagkakamali ng iyong mga magulang. Hindi lang ang iyong alaala ang nawala, kundi maging ang alaala ng iba. Hindi maari na alaala mo lang ang ibalik, lalo na't ang ibang nawala na biktima lang. Sino-sino po yung nawala na alaala dahil sa sitwasyon ko? Ang mga babaeng minahal mo. Paano? Ano hong gagawin ko? May kwintas kang ibinigay sa huling babaeng minahal mo. At ang kwintas na yon ay suot-suot niya hanggang ngayon. At hindi niya namalayan kung kanino yan ang galing. Dapat niyang mapagtanto na ang kwintas na suot niya ay hindi niya maalala kung saan nagmula. At kapag nangyari yon, babalik ang alaala mo sa kanya. Huling babaeng minahal ko? Sino siya? Ikaw ang dapat tumuklas. Sa paanong paraan po matutupad yung hiling ko? Hindi siya sumagot at tumitig lang sa akin. Isa siyang magandang babae pero may mainit na presensya. Siguro dahil diwata siya ng Bulkang Kanlaon. Napapalibutan rin siya ng mga alitaptap. Siguro masasabi kong alitaptap yun sa umaga. Matapos sa mga katanungan ko sa Inang Kanlaon, lumakad na kami ng ina kong nasaan yung bata. Habang naglalakad siya sa unahan ko, pinagmamasdan ko naman ang anyo niya. Inay, ina, nanay, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Kahit ano, kung saan ka komportable. Bilang binata na tatawag sa isang nanay, hindi ako komportable. Ang totoo nga niyan, nakakausap kitang parang mas patanda ako sa'yo. Ugaling tao ka nga. Ganyan din ang ama mo noon, matanong. Kahit siya, hindi ko maalala. Bakit mo naman siya inalis sa alaala ko? Siya na lang yung meron ako eh. Hindi madaling manipulahin ang sitwasyon, lalo na't maraming tao sa paligid mo. Ang iyong ama ay naaalala lamang ng mga taong matatanda na. Sa panahon ngayon sa mundo nyo, kapag naalala mo ang tatay mo, hindi maiiwasang mababanggit mo to sa iba. Magsisimula yun ng komplikadong sitwasyon. Bakit hindi niyo na lang ipaliwanag sa akin? Habang lumalaki ako na hindi naman maging ganito yung buhay ko. Kailangang ilihim ng iyong ama tungkol sa lugar na ito sa'yo. Dahil naniniwala siya na kapag nalaman mong isang as-asinaw ang iyong ina, hahangarin mong makilala ako rito. At hindi niyo napigilan kasi nandito ako. O nga pala, ano ho yun? Asinaw? Diwata ng pag-ibig. Kaya ka pala napamahal sa tatay ko. Sandali, yung sungay mo. Ganyan ba yung totoong anyo mo? Hindi. Ang sungay na ito ay tanda ng sumpa. At babalik ka lang sa dati kapag namatay ako? Tama.
Dapat sana tumatanda na ako para mangyari yun. Kasi dapat matanda na ako, di ba? Hindi mo ba naisip na bilang anak ko, may kakayahan ka rin tulad ko? Ha? Ako? Kahit sino, hindi kayang bigyan ka ng anyong matanda. Pero ikaw, kaya mong magpalit ng anyo katulad ng mukha ng iba. Pwede mo silang gayahin. Pero ang totoong anyo mo, walang magbabago dyan. Takpan mo ang pagkakakilanlan mo sa pamamagitan ng kakayahang ito. Napaisip ako sa kakayahan na sinasabi niya. Sa madaling salita, kaya kong baguhin ang sarili ko sa ibang anyo. Kasi tama nga naman siya. Kung siya ang nanay ko, dapat may kakayahan rin ako tulad niya. Pero hindi ko alam kung paano ilalabas yon. Marami pa akong naging tanong sa kanya. Isa na doon ang tungkol sa lugar. Kung ano ba talaga ang lugar na yon? At nalaman ko ngang baryo yon ngunit mahiwaga. Baryo na malapit sa bulkan ng Kanlaon. Sinabi niya rin na yun ang mundo ng mga tagabantay sa Kanlaon. Kapag sumabog raw ang bulkan, sila ang may kontrol para hindi makasalanta ng mas marami pa. Dahil daw kung pagbibigyan nila ang totoong lakas ng bulkan, mas marami pa ang masasaktan. Nay, gusto ko malaman, bakit naiba yung mundo nyo sa mundo namin? Dahil hindi maaring magsama ang mga tulad nyo at mga tulad namin. Dahil sa mga pagkakaiba. Napapansin nyo ba kayong mga tao, masyadong limitado ang kakayahan? At kami naman, may mga ibang kakayahan din. Sa mundo nyo, ang kaya nyo lang gawin ay magtrabaho, maging matalino at labang pisikalan. Maging ang mga hayop nyo roon, walang mahika. Hindi katulad ng mga hayop rito. Ang mga halaman doon, totoong ang buhay. Hindi tulad dito, may desisyon. Kapag pinagsama ang lahi namin sa lahi ng mga nilalang sa mundo nyo, malaking gulo yon. Pero may mga katulad yung nakakarating sa mundo namin. Dahil yun sa tulong na kaya naming ibigay. Bukod sa mundo namin, may isa pang mundo na hangad ng sakupin ng mundo nyo. Dahil ito ang mas kaya nilang daigin kumpara dito sa amin. Sila ang mga tinatawag na kampo ng dilim. Tulad ng mga aswang? Tama ka. Oo nga pala, kailangan na pala namin lumabas ni Nikoy. Dahil naiwan namin si Cynthia sa labas eh. Nay, tulungan mo naman kami oh. Kailangan na namin makalabas. Huwag kang mag-alala. Makakalabas at makakalabas kayo rito. Hintayin lang natin ang kaibigan mo kay Danggalaon. Danggalaon? Ang bantay sa lagusan. Ah, yung bakla, Nay. Tama ka. Nag-ikot-ikot muna kami sa lugar. At doon ko mas nasilayan ang mga nilalang na hindi ko pa nakita. May mga maliliit na tao pero may pula, puti at berde ang kulay. Para silang mga duwende. May mga tikbalang rin na sinasabi ng nanay ko na mga puti raw. Sinalaysay niya rin na iba ang mundo ng mga itim at sila raw ang mga masasama. At sila ang madalas namiminsalan ng mga nilalang sa mundo namin at lumilikha ng mga nilalang na tagahasik ng lagim tulad ng aswang. Nakikipagkasundo sa mga tao at binibigyan ng itim na kakayahan ng iba at yun ay mga mambabarang. Kaya sila ay nakikipagkasundo rin sa mga tao at ginagawa ang mga ito bilang albularyo. Hindi naman nagtagal. Nakabalik na kami kung saan kami lumusot ni Nikoy noon. Muli kaming nagkita-kita ng baklang engkanto at masayahin ulit ito. Ilang minuto rin ang nakalipas. Dumating si Nikoy kasama ang ilan sa mga duwende. Nikoy? Elmo! Totoo nga! Totoo nga yung sabi nila na ligtas ka. Ikaw rin, ligtas ka rin. Anong ginawa nila sa'yo? Ito, may obligasyon akong gagampanan. Pwede na raw tayong lumabas. Oo, ikaw lang naman yung hinihintay ko eh. Yung bata na ba yun yung tumulong sa'yo? Ganda rin yun ha.
Ah, oo. Siya yung tumulong sa akin. Tsaka hindi lang yun. Nanay ko rin siya. Huh? Nanay mo? Mamaya ako na lang papaliwanag. Nay, pwede na ba kami lumabas? Oo. Danggalon, naari mo na bang buksan ang lagusan? Nanay mo yung bata? Nay, pwede ba kita mayakap bago ako umalis? Oo naman. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ko sa kanya at isang kwintas naman ang ibinigay niya sa akin. Sinasabi niya na kapag nagkaanak raw ako, maari ko raw yun ibigay sa anak ko. Malaki raw kasi ang posibilidad na may kabagalan rin ang pagtanda ng magiging anak ko. Pero sana, mas mangibabaw ang dugong tao kung sakaling mangyari yon. Malaki raw ang tulong ng kwintas. At isa pa, proteksyon din yon. At ang obligasyon ko sa mundo namin, manggamot. Yun ang serbisyo na tinutukoy sa akin ni Inang Kanlaon. Sana magkita ulit tayo, Nay, no? Sana nga. Sige na, humayo na kayo. Tinuro ni Danggalaon ng lagusan palabas sa aming lugar. Paglabas namin, hinanap agad namin si Cynthia pero wala siya roon. Hindi pa kami nakauwi agad dahil sa paghahanap, pero hindi na namin siya nakita. Elmo, paano kung matagal na pala tayo nawala sa mundo na to? Paano kung may ilang buwan na pala? Oo nga, no? Kasi iba yung oras sa mundong yun sa mundo natin eh. Umuwi na lang tayo, tapos tignan natin yung lugar kung nandun siya. O sige. Ay naku, sana walang nangyaring masama doon. Nakukonsensya na naman ako. Oo nga pala, ano yung natuklasan mo doon, pre? Tsaka totoo talagang nanay mo yun? O nanay-nanayan mo lang? Tsaka paano nangyari yun? Maniniwala ka ba kapag sinabi kong si Senta na ako? Ano? Ano naman si Senta? Ako talagang sanggol salita to. Hindi ako tumatanda dahil diwata yung nanay ko. Yung batang yun, isang as-asinaw. Ano? Paano mo naging nanay yun? Ano yun, nabuntis yung bata? Pauli na. Malamang hindi siya bata nung ginawa nila ako ng tatay ko. Ikaw naman talaga oh. Pero ang totoong nangyari, pinurasaan siya ng Inang Kanlaon. Grabe Nikoy, sobrang ganda nun. Inang Kanlaon? Nakita kayo? Ano mukha niya? Sobrang ganda ba? Sobrang ganda pre. Ang hirap kalimutan. Pero nakakatakot. Mabagsik siya eh. Parang isang tingin lang niya, magliliyab ka. Kaya siguro ganun din yung Bulkang Kanlaon. Sa kabila ng ganda niya delikado pala siya. Ibig sabihin, kung maganda yung bakla na yun, mas maganda pa si Kanlaon? Oo, syempre. Sobra pa. Grabe. Alam mo ba pare, ganda-ganda ako sa baklang yun. Yun nga lang, boses bakla siya tapos berde yung kulay niya. Nang makauwi kami sa lugar namin, nakita kong madamo na ang bahay ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala. Kaya gano'n na lang kataas ang mga damo roon. Nilinisan ko na lang ang paligid nito. At pagkatapos kong maglinis sa labas, sa loob naman ako naglinis at punong-puno ito ng alikabok. Ginabi ako sa gawaing yon at natulog na lang na hindi nakapaghapunan. Pero nagising ako dahil sa alulong ng mga aso sa paligid. Kasabay ng alulong na yon ay ang kakaibang pakiramdam rin na nararamdaman ko. Naging malakas din ang pandinig ko kaya nakakarinig ako ng pagaspas ng pakpak sa di kalayuan. Teka, pamilyar sa akin yung tunog ng pakpak na yun ah. Parang sinusundan niya kami ah. Oo nga pala, si Cynthia. Nawala sa isip ko na hindi pa ako nakakapunta sa kanila. Bumangon nga ako noon. Pero nang lumabas ako, marami ring taong nagsilabasan. Nagsitakbuhan ng mga ito papunta sa isang bahay. At doon ay nakita ko ang babaeng umiiyak. Elmo, ano nangyari? Nikoy, nandito ka rin pala? Oo,
Narinig ko kasi may nasong dito kila Aling Neresa. Aling Neresa? Ano ka ba? Yung nanay ni Nelin. Oo, yun na. Lumabas siya. Tara, puntahan natin kung anong nangyari. Nagsipasok na yung mga tao eh. Nang narinig ko ang pangalang Nilin, kumabog ang dibdib ko noon. Naalala ko si Nilin na sinasabi ni Nikoy na matagal ko na raw kilala, pero hindi ko maalala. Nang makalapit kami sa mismong bahay, nakita ko ang babaeng nasa labas na umiiyak at takot na takot. May karga pa siyang maliit na bata. May dugo pa siya sa katawan noon na parang nasugatan din. Nelin! Diyos ko, ang dami mong dugo ah! Ano Elmo? Ayos lang ba siya? Malinaw na hindi pre. Nelin, anong nangyari? Yung bata ayos lang ba? Pinatay niya ang pamilya ko. Si nanay, si tatay, si lola. Inubos niya lahat. Grabe naman yan. Nakita mo ba yung pumatay? Alam mo ba kung sino? Isang malaking ibon yun. Tapos pagpasok niya, naging tao pero mukhang halimaw. Babae siya pero hindi ko kilala. Diyos ko, yung bata ba hindi nasaktan? Nanginginig ka. Baka mabitawan mo, may sugat ka pa naman. Akin na muna yan. Kinuha ko ang bata sa kanya. Hindi ko alam kung anak niya yon. Inalalayan siya ni Nikoy at hindi nagtagal. Nilabas na sa bahay ang 3 bangkay. Mag-asawa at matanda. Wala na ngang buhay ang mga ito. Pero makikita ang karumal-dumal na pagpatay. Ayon sa mga tao, una raw ay ate niya ang inatake. At ngayon ay ang ikalawang beses na talagang 3 ang pinatay. Buti nga ang bata noon ay hindi nasaktan. Ang akala ko anak niya yon, pero anak pala ng ate niya. Saan siya tutuloy nito? Hindi ligtas yung bahay niya. Sira-sira na yun eh. Yung umatake sa kanila. Yun yung umatake sa atin nun, di ba? Pero mukhang mas malakas na yung umatake sa kanila. Yun nga din iniisip ko, pre. Naawa ko kay Nelin. Anong gagawin natin? Oo nga eh. Pero sandali. Sa bahay ko. Mas matibay yun eh. Oo nga pala. At kapag sa'yo, magagawa mo silang protektahan ng pamangkin niya. Pre, kaya mo yun, di ba? Alam ko kung anong tinutukoy ni Nikoy. Napatingin ako kay Nilin na hindi nagsasalita. Namumugto ang mga mata niya at tahimik na tumutulo lang ang luha niya. Mahirap ang kalagayan niya noon dahil sa nangyayari. Kahit sino naman na nasa ganong sitwasyon, sa loob ng isang araw sabay na nawala sa iyo ang pamilya mo. Talagang masakit yon. Pinagpaalam ko na lang siya sa kapitan na sa akin na lang si Nelin titira dahil mas matibay ang bahay ko. Malabong sirain ito ng nilalang na yon kahit gaano pa siya kalakas. Dahil naman may kakayahan na si Nikoy pagdating sa proteksyon. Binigyan niya ng pulseras ang bata at ganun din si Nelin. Pagkalibing ng pamilya ni Nelin, agad na siyang lumipat sa bahay ko. Nahiya pa siya nung una pero pinaintindi ko na kailangan niyang maging ligtas palagi. Ito yung kwarto na gagamitin mo. Huwag ka mag-alala. Matibay yung bintana nito. Lalagyan din natin ng pangontra para hindi ka basta-basta mapasok. Salamat Elmo ah. Pero bakit ka nagboboluntaryo na tulungan ako? Eh sino pa ba dapat? Matagal na ako naninirahan dito. Walang aswang na umatake sa akin. Mag-isa ka lang dito? Nasaan ang pamilya mo? Patay na ang tatay ko. Yung nanay ko naman nasa malayong lugar. May obligasyon na ginagampanan. Ah, malaki ang bahay mo. Buti naman hindi ka nababagot dito. At saka nung nakaraan, walang tao dito. Tapos natutubuan na nga ito ng mga damo eh. Eh, umalis kasi ako eh. Matagal ako hindi nakabalik. Ah, ganun ba? Tulog na yung pamangkin mo. Tsaka malinis na yung higaan. Pwede mo na siyang pahigain dyan. O siya, bababa lang ako sa kusina para magluto ng hapunan ha. Maraming salamat ulit ha, Elmo.
Hindi nawala sa isip ko ang kakayahang dapat kong ilabas. Pero ang sabi ng nanay ko, magiging limitado lang ang kaya kong gawin sa mundo ko pagdating sa kakayahan na yon. Nung gabi rin yun ay bumisita si Nikoy sa amin at nabanggit nga niya ang tungkol kay Cynthia na wala na daw pala sa lugar. Naging abala kami sa mga dapat gawin, kaya ang hanapin siya agad sa lugar na yon, hindi pa namin naisip. Nakabalik raw pala siya pero trauma ang inabot. Ganun pala yung nangyari sa kanya. Ako, kasalanan ko talaga to. Pero ang importante, buhay pa siya. At maayos naman daw siya ngayon. Yun lang naman yung gusto kong malaman eh. Kung maayos siya. Hindi siya babalik dito? Yun yung hindi ko alam. Iyo nga pala, kamusta si Nelin dito? Ayun, nasa taas, inaalagaan yung bata. Pre, ngayon at nandito ka na, wala ka pa rin bang napapansin sa sarili mo? Kagaya ng kapangyarihan, ganun. Ewan, siguro mas naging matalas yung pakiramdam ko. Hindi ko pa nagagawa dati yun eh. Pero ngayon oo. Tsaka isa pa napapansin ko, kapag nasusugatan ako, mabilis nang gumaling. Yung 3 araw nagiging 2 na lang kapag nasugatan ako. Pero hindi naman halata, di ba? Siguro hindi naman halata. Mabuti naman. Dito na kaya ako matulog para may kasama kayo. Ikaw, mas pabor nga sa amin para hindi kami magmukhang ano dito eh. Alam mo na. Magmukhang ano? Oh, mag-asawa. Tamang-tama kasi may maliit na bata, no? Siraulo ka talaga. Tahimik lang ang gabing yon. Pero oo, may mga asong umaalulong. Pero masyadong malayo ang mga aswang dahil hindi ganong kalakas ang naririnig ko. Pero kahit ganon, tila nagdulot na ng trauma kay Nelin ang ganong tunog. Kaya kapansin-pansin ang pagkabalisa niya. Kalma ka lang, Nelin. Malayo sila. Wala mananakit dito sa inyo. Huwag ka magalala. Nandito kami ni Elmo. Poprotektahan ka namin. Paano kung madamay kayo? Madamay? Naku, kahit sinong tao atakihin ng aswang na yan. Kami nga noon natake rin kami. Magkasama kami ni Nikoy umalis, di ba? Tapos dun sa lugar na pinuntahan namin, dun namin sila nakaengkwentro. Anong ginawa nyo? Tumakas kami. 3 nga kami nun eh. Kasama namin si Cynthia pero nagkahiwalay din kami doon. Nga pala, nung bumalik siya rito, maayos lang ba siya? Si Cynthia? Yung kaibigan naming isa. Nagkahiwalay kasi kami noon nung hinabol kami ng aswang. Naiwan namin siya kasi ang totoo niyan, napadpad kami sa ibang lugar. Mahiwagang baryo ng Negros kung tawagin. Nakarating kayo sa Negros? Oo, tsaka mahabang kwento yun. Basta kasama namin si Cynthia noon. At nung makarating na kami sa lugar na kakaiba, hindi na namin siya nakasama. Di ba 3 buwan kayong wala? Mukhang mahigit pa nga eh. Ano? 3 buwang mahigit? Parang gano'n na nga. Lagi kasi ako napapadaan dito sa bahay mo. Kaya nga naging madamo na dahil walang katao-tao. Ang sabi kasi ni Nikoy, magkakilala tayo. Inatake ako ng kuryosidad kasi hindi ko talaga naaalala na kilala na kita nung una kitang makita. Naaalala mo ba yun? Oo, naalala ko. Pero bakit nga ba, no? Bakit hindi mo ko maalala at di rin kita maalala? Sandali, pwede mo bang sabihin sa akin kung saan galing yung kwintas mo? Ano naman meron sa kwintas niya? Oo nga. Bakit naman ang kwintas ko? Saan mo nakuha yan? Teka, saan nga ba to galing? Basta ang alam ko, importante to. Sino nga ulit nagbigay nito? Hindi niya maalala kung sino ang nagbigay ng kwintas. Kabado rin ako noon dahil mukhang siya ang babae na tinutukoy ng kanlaon. Isa kasi sa plano ko ay ang magtanong sa mga babaeng may suot na kwintas. At siya ang kauna-unahang babae na pinagtanungan ko.
Hindi ko maalala eh. Parang may kakaiba sa kwintas na importante sa akin. Pero hindi ko talaga maalala kung ano. Baka mamaya hindi ka rin tumatanda. Oh, Rico naman! Bakit ma? Anong hindi tumatanda? Baliw ka ba? Pinakiramdaman ko naman ang sarili ko noon. Pero wala pang memorya na bumabalik sa akin. Naisip ko na lang na baka hindi si Nilin yun. Kaya huminga na lang muna ako ng malalim. Nawala ang mga alulong ng mga aso noon. Si Nikoy naman, sa kwarto ko natulog at isang panaginip ang dumalaw sa akin. Panaginip ng bata ako at sinasalaysay nito ang buhay ko. Lumaki akong nag-aral at nagkaroon ng mga kaklase. Naalala ko si Aldon na barkada ko noon. Saka ko rin nakita ang tatay ko kung paano niya ako pinalaki. Lahat-lahat ng memorya ko na binura ay bumalik sa akin. Hoy! Elmo! Psst! Hoy! Ano ba? Parang ka nananaginip ng gising. Ha? Sandali. Anong... Bakit? Anong nangyari? Ano ba na panaginipan mo? Pambihira. Matanda na talaga ako. Oo. Sabi ng nanay mo sa'yo matanda ka na pero mukhang hindi, di ba? Bakit ba? Ano ba kasi nangyari? Nanaginip ako. Di ko alam kung panaginip ang tawag dun pero parang yun yung pagbabalik ng alaala ko. Abay, magandang balita yan. Naalala mo na si Nelin? Naalala mo na ba kung kailan yung kaarawan mo? Eh yung tatay mo, naalala mo na rin ba yung nakaraan mo nung bata ka? Oo, lahat-lahat naalala ko. At magugulat ka pre. May mga dati akong kaibigan. Yung mga kaibigan ko noon matatanda na ngayon. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano kung sa pagbabalik ng alaala ko, bumalik din yun sa kanila? Oh, hindi ko maintindihan pre. Ibig sabihin ba, may mga kaibigan ka dito na lolo na ngayon? Oo, tsaka yung tatay mo kaibigan ko rin. Yung lolo mo albularyo, kilala ko siya. Hindi lang mga kaibigan na naalala ko pre. Pati yung mga naging kasintahan ko. Ano? Huwag mo sabihin sa akin na ilan sa mga matatanda dito naging nobya mo dati. Hindi, baliw ka. Pero magugulat ka sa napagdaanan ko tungkol dyan. Yung unang babaeng ginusto ko, lola ni Nalin. Seryoso ka ba? Ang pangalawa, nanay naman ni Nalin. Walang ya. Paano kung anak mo pala si Nalin? Baliw, hindi yun no? Eh, posible naman yun ah. Hindi ako gumagalaw na hindi ko asawa no? Hindi ko anak si Nalin. Eh, sandali lang. Itong babae na tinutukoy mong ipapakilala mo sa amin, huwag mo sabihin si Nalin yun. Nobya ko na siya, kaya ipapakilala ko sana pero nawala yung alaala ko sa kanya bigla. At nangyari yun kaagad sa kanya, kaya biglang hindi niya ako naalala. Nobya ko si Nalin, Nikoy. Anong pakiramdam ngayon? Na dati mo nobya yung lola niya. Ganun din yung nanay niya, tapos ngayon siya naman? Hindi ko alam. Nahihirapan ako. Parang nagsisisi ako na bumalik lahat yung alaala ko. Malala pala yung resulta. Makakalabas pa ba ako ng bahay nito? Paano kung naalala din pala nila ako? Ang hirap naman nito, pre. Grabe. Hindi malabo maging kaibigan mo rin yung anak ko pagdating ng araw. Naalala ko rin noon kung paano namatay ang tatay ko. Ang aswang na tinatawag ng lolo ni Nikoy na Mandaragit. Yun mismo ang pumatay sa tatay ko. Bumalik rin sa alaala ko ang sinasabi ng aswang na magiging katulad raw nila ako. Gagawin daw nila akong aswang sa pamamagitan ng yanggaw. At nangako ako sa aking ama na hindi ako magpapayanggaw. Kinabukasan naman, nahihiya akong humarap kay Nilin. Pero ang tungkol sa lola at nanay niya, alam kong hindi niya alam yon. Kaya nang bumaba ako, pinatay ko na lang ang hiya ko. Nadatnan ko siya sa sofa na karga-karga ang bata. Pero nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Elmo? Naaalala na kita.
Pasensya na, hindi ko sinasadyang kalimutan ka. Ako rin. Bakit ba nangyari sa atin yun? Mabuti na lang naalala natin ang isa't isa. Kung hindi, habang buhay nating hindi alam kung anong meron tayo. Dahil nauna siyang nagsabi, napalapit ako agad at niyakap siya. Sobrang higpit ng yakap ko at doon ko lang napagtanto ang kahulugan ng nararamdaman ko sa kanya. Na ang lapit-lapit ng loob ko sa kanya dahil meron na pala kaming relasyon na nabuo. Masaya ang umaga naming yon. Ang daming tanong ni Nilin. Bukod sa tanong niya tungkol sa bakit parang hindi tinatantanan ng mga aswang ang pamilya niya, nadagdagan ito ng mga katanungan tungkol sa amin. Buti na lang na itanong mo yung tungkol sa kwintas. Dahil doon, naalala ko na sa'yo pala galing. Napapansin ko kasing kakaiba yung kwintas na yun para sa akin eh. Parang may connection yun sa akin kaya tinanong ko. Ikaw pala yun. Ikaw pala yung mahal ko. Masaya akong maalala ka, mahal. At dahil dyan, nabuhayan ako ng pag-asa na magkaroon ng kasama sa buhay. Kasi inubos na yung pamilya ko eh. Pamangkin ko na lang yung natira sa akin. Hindi ko naman alam na meron pa pala akong ikaw. Maraming salamat talaga. Ang aga-aga naman ako nitong mahihimatay sa inggit. Makauwi na nga muna. Maligayang yakapan sa inyo. Kasal na lang ang kulang eh. Halos wala akong paglagyan ng kaba ko noon. Bumalik lang sa akin ang paborito kong pakiramdam. Bukod doon, kasama ko pa si Nilin sa bahay at para kaming namumuhay na mag-asawa. Kahit papano din noon, naibsan ko ang lungkot niya. Hindi rin ako naglihim tungkol sa pagkatao ko. Nagulat siya nung una, pero sa huli ay naging masaya siya dahil naniniwala siyang kaya ko siyang protektahan. Isang araw naman, nang matapos na siyang maglaba, nasa lumang kuna lang ang bata, tapos ako ang nagbabantay nito. At siya naman ay nagsasampay sa labas. Nakabukas na ang pinto kaya nagulat ako nang biglang uminit ang kwintas na bigay sa akin ng nanay ko. At pumasok bigla si Cynthia. Cynthia? Elmo! Buhay ka! Diyos ko, buhay ka! Sandali! Huwag kang lumapit! Napahinto siya sa harapan ko. Nagulat sa naging reaksyon ko. Pero ako ay napahawak lang sa kwintas ko. Mula sa kusina ay pumasok rin si Nilin. At sinabing umiinit din ang kwintas bilang proteksyon na bigay ni Nikoy sa kanya. Bakit? Ano ka? Anong nangyari sa'yo nung gabing yun? Cynthia? Anong ginagawa mo dito? Bakit kayo magkasama? Anong meron? Nobya ko si Nilin, Cynthia. Ano ka ba? Anong ano ko? Anong magnobya kayo? Kababalik mo lang ah. May nobya ka na agad? Sagutin mo yung tanong ko, Cynthia. Ano ka? Anong ano ko? Tao ako, Elmo. Sigurado akong hindi. Hindi ka purong tao, Cynthia. Ha? Alam mo, Elmo, ibang-iba ka na. Hindi ka tao, Cynthia. Aswang ka kaya umiinit yung kwintas na bigay sa akin ng nanay ko. Pati yung kay... Hindi ako nakailag nang hapitin niya ang bato ko at pinaglapit ang mga labi namin. Sa harapan pa mismo ni Nilin. Tinulak ko siya pero lalo lang nang idiniin ang labi niya sa akin. Nalasahan ko ang laway niya noon at kabado ko. Naitulak ko siya kalaunan at sa tindi ng galit ko, nasigawan ko siya. Umayos ka, Cynthia! Bakit ba ang hirap mong niyang gawin? Ilang beses ko nang ginawa yun pero hindi tumatalab. Imbis na sumagot sa tanong niya, tumakbo ko sa kusina at nagsuka bago pa kumalat ang yanggaw niya sa katawan ko. Dahil umalis ako ay narinig ko ang dalawa ni Nilin na nagpambuno. Walang yaka! Ikaw pala pumatay sa kanila! Oo, ako. Ano naman ngayon, ha?
Alam kong maaalala ka ni Elmo pagdating niya. Kaya gustong gusto kitang patayin agad. Pero bakit ba napakadulas mo? Halika nga dito nung maingudgud kita sa sahig. Minadali ko na ang pagsusuka ko. Mabilis akong pumunta sa kanila sa sala. At nakita kong sinasakyan na ninilin si Cynthia. At sinusuntok to. Pero pumapatol si Cynthia kaya naman agad ko silang inawat. Tama na! Tama na! Hindi! Bitawan mo ako, Elmo! Siyang pumatay sa pamilya ko! Walang yasya! Hindi itong oras sa pagtutos! Humanda ka talaga sa aking malandi ka! Mga agaw ka ng lalaki! Pagkatapos niyang sabihin yon, kumari pa siya ng takbo. Sinundan pa ito ni Nelin pero hinabol ko siya at niyakap sa bewang. Nagpumigla siya sa hawak ko pero hindi ko siya binitawan. Binuhat ko pa nga siya at pinaupo sa lupa. Walang ya talaga siya, Elmo. Siya lang pala. Tapos hinalikan ka pa niya. Pasensya na, Nelin. Alam kong ginawa niya yun para mayanggaw ako. Ibig sabihin pala, nagpapanggap lang siyang kababata ko. Ngayong nakawala na siya, sigurado akong babalik yun mamayang gabi. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Sinira niya ang buhay ko. Ang dami niyang sakit na binigay sa akin. At pwes, lahat ng yun ibabalik ko sa kanya. At ikaw, pagdinis ka nga ng bunganga mo. Baka magulat na lang ako maging halimaw ka na rin. Halos buong araw siyang umiiyak noon. Ako naman, laging nalulutang at iniisip ang mga nangyayari. Dumating si Nikoy sa bahay at nadatnan niya kaming parang mga Biyernes Santo ang muka. Ano nangyari? Aswang si Cynthia, Nikoy. Ano? Uminit yung kwintas ko at yung protection na binigay mo kay Nelin. Inamin niya noon na sinusubukan niya akong yang gawin, pero hindi niya magawa. Siguro dahil sa dugong meron ako. Si Cynthia? Paano naman nangyari yun? Ikasama natin siya nung inatake tayo ng kanlaon. Sigurado ba kayo noon na pati siya biktima? Sigurado nagpapanggap lang yun. Hindi ba ang sabi nyo hindi siya nasama sa mundong pinuntahan nyo? At kung hindi siya aswang sa ganong sitwasyon pa lang, patay na siya. Dahil mag-isa na lang siya at wala siyang laban. Uy, oo nga no. Hindi ko pa kasi siya nakita. Kung ganun, ang hirap naman nito. Si Cynthia pala talaga. Pinatay niya yung pamilya ni Nelin. Malay natin, pati pamilya niya, ganun talaga. Kaya kailangan natin maghanda. Kinagabihan, naghanda kami para sa pagdating ng aswang. Wala kaming sinabihan na kahit sino dahil baka hindi naman maniwala ang mga tao. Tulad ng hinala ni Nikoy, hindi ito dumating at may ilang araw pa ang lumipas bago lumusob ang 3 mandaragit. Nandoon pa rin si Nikoy sa bahay at si Nelin noon ay iniwan lang namin sa kwarto kasama ng bata na puno ng proteksyon. Cynthia, hindi ko inakaalang ganyan ka pala. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi na ngayon. Dahil din sa'yo pumalpak ang misyon ko. Wala nang pagkakaibigan sa pagitan natin. Dahil kahit kailan, hindi ko kayo tinuring na ganon. Pagkain lang kayo sa paningin ko. Huwag ka mag-alala. Nagbago na rin yung tingin ko sa'yo, Cynthia. Halimaw ka na para sa akin ngayon. Sinindihan ko ang goma na hawak ko at itinapon ito sa bakuran. Kasunod nun ay kumuha ko ng kawali at sandok at ikiniskis ang mga ito. Nagdulot ito ng ingay na nagpairita sa kanila. Umalingaw-ngaw pa noon ang alulong ng mga aso kaya nagsilabasan ang mga tao at tumakbo papunta sa bahay ko. Tatakas pa sana ang aswang pero kinuha ko ang bangkaw at hinagis ito papunta sa kanila. Natamaan ng isa at umusok ang asin sa sugat nito. Saktong dumating na ang mga tao. Ako naman ay tumakbo at tumalon sa pader. Sobrang taas ng talon ko at hindi ito kayang gawin ni Nikoy kaya lumabas na lang siya. Bumalik ka dito, Cynthia! Pre, hintayin mo ako! Ngunit kahit anong lipad pa ng mga ito,
Sinalubong ito ng mga tao at may hawak-hawak pang didose ang iba. Ako naman, kinuha ang nahulog na bangkaw kanina at sinugatan ko ang sarili kong palad. Pinatulo ko ang dugo sa dulo ng bangkaw at hinagis ito papunta sa isang mandaragit na sa tingin ko ay mas malakas. Alam ko si Cynthia yon. Natamaan ko ito at ang isa pang natira ay ang mga tao na ang tumugis. Grabe, napakasintado mo naman. Anak kasi ako ng nanay ko. Ano, Cynthia? Lalaban ka pa ba? Elmo, kaya hindi kita pinapatay dahil gusto kita. Kaya sinilin yung gusto mong saktan? Dahil alam mo yung nasa pagitan namin? Pinatay mo yung magulang niya. Wala ka talagang puso, Cynthia. Baka ikaw rin yung pumatay sa tatay ko. At ikaw rin pumatay sa lolo ko. Ang mahalaga, sa panahon nila ako ang nanalo. At sa pagkakataong to, talo ka. Magbabayad ka sa ginawa mo, Cynthia. Madali ka lang palang gapiin kung buong mamamayan ng lugar na to ang kalaban mo. Hinawakan ko pa ang bangkaw na yon at diniin sa katawan niya. Ang dating ako na mahinang lumaban. Hindi ko akalain na makakagawa ng ganong bagay. Namatay si Cynthia ng ganon lang kadali. Pero ilang taon rin niya akong sinusubukang maging katulad niya. Kaya pala lagi siyang may dalang pagkain noon sa bahay. Dahil pala sa ganon. Pagbalik ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ni Nilin ng yakap. Akala ko pati ikaw napahamak na. Anak ako ng nanay ko, Nilin. At hindi ako ganun kadaling mapahamak. Matapos mahuli ang 3 mandaragit, ginampanan ni Nikoy ang kanyang pagkaalbularyo. Ako naman, natutunang isabay ang katawan ko sa edad ni Nilin. Ikinasal kami noon at namuhay bilang mag-asawa. Nagamit ko rin ang kakayahan ko para pagandahin ang sarili sa paningin ng iba kalaunan. At nakakatulong rin ako kay Nikoy sa panggagamot niya. Dahil isa rin yon sa mga kaya kong gawin. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ng aking lolo Elmorio, Miss Clar. 2 po ang naging anak nila ni Lola Nilin. Naging manggagamot po ang isa. At dahil po sa lahing meron siya, naturingan siyang may himala noon. Maraming salamat po sa pag-ere nitong kwentong ito, Miss Clar. More power po sa channel ninyo. At God bless you po.